Hi guys, another session, another day. So finally, nag-take profit na tayo dito sa USD JPY. Ito yung A+ setup na shinare ko last Wednesday. Shinare ko sa channel natin at sa other social media platform na account natin. So ito, nag-take ako ng entry dito kasi nakakita ako ng confirmation. Ito yung red. Ito yung demand zone o yung pinaka POI natin. So itong BAL, ito yung pinaka entry level natin. Nung nagkaroon ng confirmation dito, nung bumaba, nag-entry tayo. And then pagdating ng Thursday, 'di ba, nag-entry tayo ng Wednesday. Bumalik siya, oh. Buti na lang hindi ko na-move ng break even. Kasi kung minove ko siya ng break even lang ako. So, pinaglaban ko siya. Mahilig ako makipaglaban, guys, eh. Nag-entry ako dito, pero naka-entry din ako dito noon. Nag-second entry ako sa area na to, ito. And then, nung umakyat, biglang bumaba. And then, kanina, nakita ko tong confirmation. Tapos, nagkaroon dito ng fair value gap. And then, nagkaroon ng demand zone dito sa area na to. So, nag-take ako ng entry. So, 3 entry. And then nag-take profit na ako. Oops. Nag-take profit na ako dito sa area na to. Pero gusto ko sanang antayin pa, eh. Dito sa pinakamataas talaga, oh. Dito sa 157,800. Pero kasi mamayang gabi merong high impact news. Yan yung NFP, yan yung non-farm payroll. So yung NFP, nangyayari yan every first Friday of the month. So lagi nyo tatandaan yan. Actually, maraming high impact news every Wednesday, Thursday, Friday. Nangyayari yan madalas sa New York session ng 8:30 or 9:30 PM. So ayun, at least meron tayo pang kape-kape. Okay, so ito yung A+ setup ko. Pwede nyo pong i-check yung ginawa kong video sa may channel natin na ang title is How to Read Market Structure and How to Use Advanced Multi-Time Frame Analysis. So, diniscuss ko doon yung setup or ano yung reasons ko ba't tinake ko yung entry na to or yung setup na to. So, congratulations sa atin kung nasabayan mo to, kung napanood mo yung video. So, kita-kits ulit tayo sa next na video. Let's go!